Ang probinsya ng Mindoro dapat nang magbago. Tropang Ganado Tayo, ang programang siksik sa mga bagay na nagbibigay aral, impormasyon at inspirasyon. Taglay ang sigla at ganadong paglalahad sa pamamaraang patas at malayang pamamahayan. Tropang Ganado Tayo, pagsaluhan natin ang mga maiinit na mga isyong may tuwirang kinalaman sa ating pang-araw-araw na buhay. Maliliit at malalaking puntos na sangkot ang ating kabuhayan. Mga simple at mga komplikadong bagay na dawit ang ating pamumuhay. Kasama ang ating kangbina, pag-usapan natin ang tunay na layon, saysay at katuturan ng totoong nangyayari sa ating kapaligiran. Sama-sama nating salubungin at harapin ang hamon at pag-asang dala ng isang panibagong araw dito sa Tropang Ganado Tayo! Pagkaling at pagmamahal muling makakamtan sa ating lalawigan. So, tuloy ang ligaya dito sa Tropang Ganado Tayo at magsisimula ulit tayo ng bagong araw ngayong weekend. The last day of the weekdays. Ganun daw. Yes daw. Sabi ni Miss Mary Jane Bernardo, meron daw tayong audio. Kasi, sabi ni Miss Chona, namimiss niya yung boses ko. Ano ka miss dito? Okay, kapain muna natin ang ating dibdib. Wow! Kapain natin ang ating damdamin, ang ating puso, ang ating ulo. Saan? Ready na ba tayo sa balitaktakan ngayong umaga? Nang saging pag-usapan natin ang mga bagay-bagay na may direktang epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At kung babalikan natin ang eksena kahapon, ang episode kahapon, medyo HB daw. Sabi ng mga viewers, sabi ng mga listeners, ay konting hinay dahil pinag-uusapan natin yung tungkol sa mga bagay na hindi talaga maiwasan na pag-usapan. At sabi nga sa English, inevitable. Inevitable issues. At maraming salamat naman sa Umeko at kahapon parang napakinggan naman. Not necessarily because of the program, but wala sigurong epekto yun. Kaya lamang, at syempre pasasalamatan natin. Kung tayo ay pumupuna, kung tayo ay nagtatanong, tayo ay maalam din pumuri at maalam magpasalamat doon sa mga bagay-bagay na nagagawa ng aksyon. Lalong-lalo na kung ang sangkot ay ang buhay, pamumuhay at kabuhayan ng ating mga kababayan. You're listening dito sa Tropang Ganado Tayo. Ang pag-uusapan sana natin dito ay sa first segment ay wala munang kalakalabit, no? Wala munang tanong-tanong, wala munang puna-puna, kundi mga balitang nakaka-encourage. Sasabi sa Biblia, lagi natutunan ko yan sa discipleship, basic discipleship, encourage and rebuke. Bago ka daw mamuna, bago ka mangastigo, bago ka manabon, bago ka magsermon, encourage mo muna, i-build mo muna yung emosyon o damdamin ng isang taong iyong sasabunin o mga taong iyong sesermonan. Samantala, kahapon ay isang napaka makasaysayang araw para po sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Sapagkat kahapon ang eksaktong ikalawang taon ng administrasyon ng ating Gobernador Ed Gadzano. At mamaya sa bandang huli ay mapapakinggan natin yung audio, yung soundbite ng isang video presentation because ipinalabas ito kahapon virtually dahil noong isang taon tayo ay nagdiwang sa pamamagitan po ng isang press conference na pilindan din po ang ating mga panauhin samantala minabuti ng Gobernador at syempre respecting the authority of IATF and of course avoiding the spreader kumbaga ay nag-virtual na lang po ng ulat sa lalawigan ng ating Gobernador Ed Gadzano. Samantala kahapon kaalinsabay ng pagdiriwang ng ikalawang taon ng ating Gobernador ay yung binuksan po itong medical mission. Isang medical mission, ito kakaibang medical mission because hindi kakaiba, ibig sabihin hindi ordinaryo. Dahil yung pong recorded patients ng Provincial Social Welfare and Development Office sa pamumuno po ni Miss Sally Lamoca
ay meron po silang listahan ng mga mentally challenged patients. So, sa panahong ito, kahit noong pa naman parang marami pang in denial, ito ay itinatago ng mga kamag-anak, itinatago ng mga magulang, mismong ang sarili na isang pasyente ay gusto ring i-deny sa kanyang sarili o itinatago na hindi ayaw tanggapin na siya ay merong dinadamdam, siya ay may problema sa pag-iisip sa anumang level. Kasi level ito eh. So, ito may medical mission, very special and very relevant, very timely, dahil nakakahanga yung mga kaanakan at lalong-lalo ni mga pasyente na umaamin na lumalabas, coming out to tell the world that they need help. At tumugon ang pamahalaang panlalawigan tungkol dito na kinakalinga, hindi lamang ito mga karaniwang mga sakit. Kasi ito hindi karaniwan na, kaya lang medyo hindi pa nga napagtutuunan ng pansin sapagkat kokonti ang rumiresponde positively. Rumiresponde na tanggapin ang katotohanan na tayo ay merong problema sa ating pag-iisip. Mahirap tanggapin kasi ito'y naging kultura na natin dito sa Pilipinas na pag merong kang problema sa pag-iisip, parang gusto mong itago, gusto mong pagtakpan dahil parang sa atin ang mindset ng tao noon ay nakakahiya. Kahihiyan sa pamilya, kahihiyan sa angkan, pero hindi ganoon. Dapat maawa tayo sa may karamdamang ganito sapagkat kung ito'y ating ililihim ay hindi natin malulunasan, hindi natin mabibigyan ng karampatang lunas. At ito nga po sa inisyatiba ng ating Gobernador Edgar Jano, kaalinsabay po ng sa kanyang second year anniversary as Governor of Occidental Mindoro, ay nagkaroon nga po ng halos 2 linggo na medical mission. Bawat bayan, nagsimula sa Abra de Ilog at kahapon sa Mamburao, ngayon ay sa Santa Cruz at hanggang doon sa Samarica, 10 araw po yan na mayroong medical mission, may doktor at syempre merong gamot na ipamimigay. Samantala, ang buod ng nangyari kahapon dito sa Mamburao ay pakinggan po natin ang isang balita. Kahapon, ika-1 ng Hulyo taong 2021, sinimulan ang medical mission for psychiatrically and neurologically challenged individual sa bayan ng Mamburao upang bigyan tulong ang mga taong may karamdaman sa pag-iisip. Ito ay sa pangunguna ng ating Gobernador Eduardo Gadiano, katuwang ang Provincial Social Welfare Development Office. Ayon kay PSWDO Dayan Mugat, ang medical mission ay isasagawa sa bawat bayan mula unang araw ng Hulyo hanggang ika-10 ng Hulyo taong 2021. Ano po yung pinaka-tema ng pagpupulong ngayong araw na ito? Ito po ay medical mission na kung saan ang priority po o ang ating mga pasyente na ina-accommodate ng ating doktor o yung kanyang ina-assess ay yung pong ating mga kababayan na mayroon pong sakit o kapansanan po sa pag-iisip o mentally challenged. O sa kasalukuyan po, ang programang ito ay kumukover po sa 11 munisipyo ng ating lalawigan. O ang ating pong tinatarget na maging beneficiaryo dito ay yung pong ating more or less 1,070 na mga recorded na mentally challenged dito po sa ating lalawigan. Bilang isa po sa mga nangangasiwa sa programang ito, ano po yung masasabi niyo sa napakagandang programang ng ating Gobernador Gadiano? Well, tulad nga po nung nabanggit kanina ni Sir Ryan at nung una pa po ay nabanggit na rin po ni Gov na isa po sa mga layunin niya o yung liderato na kanyang tinatahak sa ngayon ay yung ma-priority o masigurado po yung kalusugan o yung health ng ating mga kababayan. Kasi isa rin po sa nakikita nating struggle natin dito, bukod po sa wala po tayong sapat na mga espesyalista para tumingin sa kanila, ay yung pong mahal na presyo o gastusin sa gamot. So ngayon po, tiningnan po ni Gov na hindi lang po tayo makapagbigay ng libreng konsultasyon gamit po yung ating mga doktor, bagkus makapagbigay din po tayo sa kanila ng libre at tuloy-tuloy na gamot para po doon sa sa maintenance ng ating mga benepisyaryo. Maliban sa libreng check-up, nagbigay din ng libreng gamot at iba pang medical assistance ang lokal na pamahalaan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga pasyente sa naturang karamdaman. Ano man masasabi niyo po dito sa programang ito ng ating Gobernador Edgar Jano? Nagpapasalamat po kami kasi malaking tulong po sa amin ito katulad na tapos po sa pamili ng gamot.
Ano po masasabi niyo sa programa po ng ating Gobernador Eduardo Gachano? Napakalaking tulong na naigawa niya sa bayan ng Mamburao sa buong occidental kasi po kung wala po siya hindi po kami matutulungan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ang laki pong tulong ng proyektong ito sa ngayon sa amin, lalo na sa anak ko. Sobrang thankful ako kasi mahirap mag-take up ng doon sa mental health pag pumunta ka. Sobrang naiiyak ako kasi malaki pong pagpapala sa amin. Dalangin ko na mahal ko yung lalo itong magpatuloy. Salamat po sa ating Governor, kay Governor Ed Gachano. Pero ano pong masasabi niyo sa programang ito ng ating gobernador? Sobrang halaga nito sa mga mentally challenged na mga tao, no? Dapat ang salamat sa Gov Gachano and sana suportahan nila ito palagi at hindi lang yung minsanan lang. Sana magtuloy-tuloy. Salamat po ulit sa Occidental Mindoro. Ang probinsya ng Mindoro dapat nang magbago. Tropang Ganado Tayo, ang programang siksik sa mga bagay na nagbibigay aral, impormasyon at inspirasyon. Taglay ang sigla at ganadong paglalahad sa pamamaraang patas at malayang pamamahayag. Tropang Ganado Tayo. Pagsaluhan natin ang mga maiinit na mga isyong may tuwirang kinalaman sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasama ang ating kangbina, pag-usapan natin ang tunay na layon, saysay at katuturan ng totoong nangyayari sa ating kapaligiran. Sama-sama nating salubungin at harapin ang hamon at pag-asang dala ng isang panibagong araw dito sa Tropang Ganado Tayo! Pagkaling at pagmamahal muling makakamtan sa ating lalawigan. Tropang Ganado Tayo. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. We could make it together. Ganado tayo nagbabalik dito po sa Tropang Ganado Tayo sa KRFM 102.3 Kamamburao. At yung mga katropa natin sa Facebook Live, samantala kung minsan na hindi umaabot yung ating mga viewers. So ito naman ay maghapon o kaya habang panahon nating mapapanood, pwede nating balik-balikan. At balikan natin yung balita bago tayo nag-break, no? Bago tayo nag-commercial gap or song gap. At ang boses na dinig natin in interview po ni Jel Jose sa ni Richmond ay si Miss Diane Mugat, isang social worker po na focal person for focal person para po sa mga mentally challenged patients ng dito po sa lalawigan ng Occidental Mindoro. At kahapon saksi tayo doon sa medical mission diyan sa Tamaraw Hall. At diyan nga natin na interview si Mayor Lynn Tria kasi pumunta si Mayor Lynn Tria para po magbigay siguro ng inspirasyon at syempre magbigay ng lakas ng loob sa ating mga pasyente. At maraming salamat Mayor Lynn sa pagpapaunlak mo doon po sa medical mission na ginanap diyan sa Tamaraw Hall sa Capitol Grounds diyan sa Payumpon, Mamburao. At samantala nauna na po Kalawa doon sa Abra de Ilog. Ngayon samantala gagawin din dito sa Tamaraw Hall ang mga pasyente naman na mentally challenged patients na galing sa Santa Cruz at ngayon bayan-bayan po hanggang July 10 according po sa ating PSWDO Sally Lamoca. At kapanayam din natin kahapon at sabi niya napakaganda nitong programa ng ating Gobernador Ed Gachano na talagang binibigyan ng atensyon, binibigyan talaga ng lunas yung matagal nang itinatagong karamdaman ng ating mga kababayan. At sabi nga natin kanina, hindi madaling aminin na tayo ay may dinadamdam sa ating pag-iisip. Nambiruan nga namin kahapon, pero hindi dapat gawing biro. Sabi ko, magpatingin na kaya ako. Magpa-check up kaya ako at baka nga ba? Jaco Garillo, magandang morning dyan sa Tondo, Maynila. Abad Santos Extension. Malapit sa Sandico at malapit sa, sa Wagas, sa Lacandula. Ano yung street na isa pa doon sa may kina Mendoza? Kina Albert. Sa tagal na naman. Sa tagal nagdadalaga pala. Yan ang sinasabi sa akin kahapon. Sabi magpa-check up ka na.
Pagkakataon na para sa libreng gamot. Kasi ito, buwan-buwan, may supply ng gamot. Mamahal ng gamot kaya, no? Mahal ng gamot sa mga pasyenteng ganito at talagang sinasakbibi, kinakalinga, binibigyan ng atensyon. Siyempre lahat naman, lalong-lalo ng PSWDO, no? Nakita pa natin kahapon ay isang 3 buwan ba na bata na meron na kaagad na dinadamdam sa pag-iisip at nakaka-touch baga. At alam ko yung damdamin kahapon, yung relief ng mga pasyente, lalong-lalo ng mga inang ini-interview ni Nigel, na may mga umiyak pa, 'di ba? Dahil sobrang pasasalamat nga sa ating gobernador sapagkat siguro sa haba nga naman ng panahon na tumitingala, nagdadasal na sa mamahal nga ng gamot, mamahal ng check-up, ay eto na. You don't have to bring the patients to the National Center for Mental Health or sa mga private doctors para lamang malunasan yung dinadamdam ng ating mga kababayan na meron nga pong mentally challenged. So, ang pasasalamat, taos-puso talaga at ramdam natin, damang-dama natin yung gratitude ng mga tao kahapon. Hindi siyempre lahat natin may interview at maraming na interview pero hindi lahat na may mai-air, no? And the gist of this ay yung gratefulness, yung pasasalamat sa ating gobernador na yung programang ganito na binibigyan ng priority. Pantay-pantay kasi yan eh. May mga karamdaman, lahat po talaga naman nangangailangan hanggat kaya ng pondo ng PSWDO, hanggat kaya ng pondo ng pamahalaang panlalawigan, ay talagang pagbibigyan ang mga ganitong concerns. So, kahapon na halos kalahating araw tayo doon sa event at nasaksihan nga natin yung check-up, yung step 1, step 2, step 3, ang step 4 ay yung pagbibigay na ng gamot, 1 buwang gamot. Hindi lang 1 buwan, ibig sabihin na sila ay babalik para mapatunayan. Ay, siyempre, monitoring, yung validation, evaluation, kailangan, halimbawa, hindi panghabang buhay na ibibigay sa iyo biglaan. Buwanan po itong ibinibigay. At nakita naman natin kahapon ay talagang yung pagpupursige, yung pag-amin, yung admission of the guardians, the admission of the patients themselves na kailangan talaga ng tulong. At tumutugon ang pamahalang panlalawigan sa pamumuno po ng ating Gobernador Edgar Jano sa mga ganitong mga pagkakataon. At ang gist niyan, talagang coincidence, hindi naman coincidence, talagang itinapat ito na yung sa 2nd year anniversary ng administrasyon ng ating Gobernador ay merong ginagawa. Hindi man tayo nagkatipon-tipon via press conference o isang malaking pabulo. Ayaw ni Gob ng mga pabulo sa mga ganyan. Ilaan na lang daw sa mga proyekto, ilaan na lamang sa mas makabuluhan. Makabuluhan ng mga pagdiriwang. Samantala, bagamat pandemya nga tayo and blessing in disguise na hindi na nagkatipon-tipon ng madami at ito ay ginawa na lamang sa mas yung sinasabi kong higit na mas makabuluhan or equally important event na ito nga po ang medical mission na ginawa kahapon. Makalawa kahapon hanggang July 10 according to PSWDO sa Lilamoca. So, kudos, hats off, congratulations at syempre maligayang bati sa mga nabiyayaan ng libreng check-up, libreng gamot. Napakamamahal daw ng gamot na ito, mga gamot na ito, imagine. At hari nawa na talagang tuloy-tuloy na yung paggaling ng ating mga pasyente na may kinalaman po doon sa karamdamang. Siyempre, hindi naman maiiwasan ng karamdaman. Pag dinapuan ka ng karamdaman, wala tayong magagawa kundi gamutin o magdasal. Unang-una, dasal, no? Dasal. At sana ay yung gratitude, yung gratefulness na nasa kaibuturan ng puso ng mga pasyente na talagang lubos-lubos ang pasasalamat. Lahat tayo magkaroon ng attitude of gratitude. Diba? Kailangan yun na ang iba kasing tao
Parang wala lang. Sasabihin nyo, obligasyon nyo, responsibilidad nyo kasi nasa pamahalaan kayo. Hindi po. Hindi po. Anumang matanggap natin maging mula sa pribado, mula sa pamahalaan, mula kung kanino, ang lagi na nasa isip puso natin dapat yung pagpapasalamat, yung pagtanaw. Not necessarily utang na loob because ang magsasabi niyan tayo. Alimawa, ako, nabiyayaan ako. Hindi masasabi ng taong nagbigay na yung taong yan may utang na loob sa akin. Hindi ganon. Hayaan natin na ang tao na biniyayaan ang magsabi na siya ay merong tinatanaw na utang na loob at hindi natin pwedeng idikta sa isang tao na tanawing utang na loob ang ginagawa mo sa kanya o sa kanila. Let the people who are benefited, let the recipients talk about their gratitude or their debt of conscience na tinatawag o utang na loob. At hindi natin sasabihin, yan si Jel, may utang na loob sa akin. Hindi ganun. Kayabangan yun. Saka, malay mo ba kung hindi naman talaga nararamdaman yung utang na yung biyayang ibinigay mo sa kanya? No? Nasa taong nabiyayaan, nasa recipiente, nasa beneficiary, ang laya para magsabi na meron siyang utang na loob. At narinig natin sa panayam na malaking utang na loob na tinatanaw ng mga recipiente ng medical mission for mentally challenged, yung psychiatrically or psychologically challenged patients dito po sa lalawigan ng Occidental Mindoro. At sabi ko nga kanina, madidinig natin yung audio bites ng virtual report ng ating Gobernador Ed Gachano para po sa in consonance with the second year anniversary as Governor of Occidental Mindoro. Jel, ready na ba tayo? Okay, pakinggan po natin ang report ng ating Gobernador. Sa mga minamahal kong kababayan, mga kapwa lingkod bayan at mga respetadong opisyal ng lalawigan Occidental Mindoro, isang maganda at mapagpalang araw sa inyo. Ang huling nagdaang taon ay hindi naging madali para sa ating lahat. Tayo ay humarap sa mga napakatinding unos, gaya ng mga mapanalantang bagyo at pati na rin ang kasagsagan ng mapanganib na pandemyang dulot ng COVID-19. Dahil dito ay hindi inaasahang naantala ang iba pang mga proyekto dapat isagawa sa nakalipas na taon. Ngunit sa kabila ng mga balakid na ito, ang serbisyo ng ating pamahalaang panlalawigan ay hindi natinag at patuloy na rin sa pagbibigay ng malasakit sa ating mga kapatid na nangangailangan. Anumang krisis o problema na ating kaharapin, ay maasahan ninyong narito ako kasama ang lahat ng lingkod bayan ng Occidental Mindoro upang pagsilbihan kayo at masiguro ang ikabubuti ng ating pamayanan. Sa aking pangalawang taon ng paglilingkod sa inyo ay patuloy kong sinasapuso ang mga pangakong aking binitawan na may pagpatuloy ang pag-angat ng kalidad ng pamumuhay dito sa pinakamamahal nating lalawigan. Atin pa rin pinagpapatuloy ang pagpapatupad ng iHearts. Nang layunin ay may taas ang antas ng ating mga infrastruktura, kalusugan, ekonomiya, agrikultura, edukasyon, turismo, transportasyon at seguridad. Sa tulong ng lahat ng bubuo ng pamahalaang panlalawigan, pati na rin sa aktibong partisipasyon ng pamayanan, narito po ang mga magandang proyekto na ating naisagawa sa huling nagdaang taon. Sa ikalawang taon na panunungkulan ni Governor Ed Gatiano, ang pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro ay patuloy sa pagbibigay ng ganadong serbisyo sa bawat Mindoreño. Mula sa infrastruktura, kalusugan, agrikultura, edukasyon, seguridad, hanggang sa patuloy na pakikipaglaban sa pandemyang dulot ng COVID-19, ay nananatili ang tatak ng isang serbisyong may malasakit at katapatan sa mamamayan ng ating lalawigan. Sa larangan ng infrastruktura, naipagawa at naisaayos ang mga daan sa iba't ibang lugar gaya ng sa Barangay Payumpon sa bayan ng Mamburao, Barangay Kortinganan sa bayan ng Santa Cruz at Barangay New Dagupan sa bayan ng Kalintaan. Formal ring nairaos ang groundbreaking ceremony ng 1.7 kilometers ng konkretong daan
at turnover ng 20 units ng integrated solar street lights sa Barangay Tagumpay, Sablayan. Nagkaroon ng upgrading and improvement of JCT Ibod Victoria Provincial Road na proyekto ng kolaborasyon ng DBM at DILG katuwang ang pamahalaang panlalawigan. Patuloy rin ang pagpapatayo ng mga multipurpose hall sa Barangay Claudio Salgado, Barangay Tuban at Barangay Victoria sa Bayan ng Sablayan, Barangay Aguas sa Bayan ng Rizal, Barangay La Curva, Barangay Monteclaro at Barangay Kaminawit sa Bayan ng San Jose, Barangay 7 at Capital Compound sa Bayan ng Mamburao at Barangay Mananao sa Bayan ng Paluan. Naisaayos rin ang mga pasilidad ng PGO Samarica kasama ang power at water supply system nito. Naikabit ang drainage canal cover sa San Sebastian District Hospital at naipagawa rin ang water supply system level 2 sa malayong isla ng Iling sa Bayan ng San Jose. Mula pa man noon hanggang ngayon, ang pagmamahal at malasakit ni Governor Ed sa ating mga katutubo ay hindi matatawaran. Kasama sa buong puwersa ng sandatahan, kapulisan at iba't ibang sangay ng pamahalaan, ang Provincial Task Force LCAC sa pangunguna ni Governor Ed Cadiano ay matagumpay na ilunsad ang serbisyo Karaban, kung saan mas nailapit ang mahalagang serbisyo sa ating mga kapatid na mangyan tulad ng libreng pagpaparehistro sa PhilHealth, libreng serbisyong medikal at gamot mula sa DOH at Provincial Health Office, family food packs at pamamahagi ng IDs para sa 4-piece KIDA, beneficiaries at senior citizen mula sa DSWD at PSWDO, libreng turok at pagpurga sa mga alagang hayop mula sa Office of the Provincial Veterinarian, basic farming training, kagamitan sa pagsasaka, at mga binhing pananim mula sa Department of Agriculture at Office of the Provincial Agriculturist, livelihood assistance, konsultasyon pangkomunidad at iba pa. Sa pamamagitan naman ng Kaalalay Program, na ipamahagi rin ang mga yero, palumpo, at pako na maaaring magamit ng mga katutubong mangyan sa kanilang bahay, pulungan o balay lakoy sa sitio Mayba, Barangay Pag-asa, Sablayan. Kaugnay nito ay nabigyan rin sila ng mga binhi ng munggo at white corn. Sa pamamagitan ng Local Housing Development and Management Program ni Governor Ed, naitayo ang 4 na Homeowners Association at nairehistro ang isa rito. Mula sa pagtutulungan ng ating pamahalaang panlalawigan, DNR, Registry of Needs, Munisipalidad ng Sablayan at mga barangay kapitan, matagumpay na ipamahagi ang 51 titulo ng lupa sa ating mga kababayan sa bayan ng Sablayan. Sa patuloy na pagsusulong ng mas mahusay na serbisyo sa sektor ng kalusugan sa lalawigan ng Occidental Mindoro, bumili ang pamahalaan panlalawigan ng 3 unit ng Type 2 na mga ambulansya. Kasama rin sa mga nabili ang iba't ibang pangkagamitang medikal sa loob ng mga ito, gaya ng ventilation at airware equipment, maging ang mga immobilization devices na siyang magagamit upang makapagbigay ng advanced life support sa mga pasyenteng lulan nito. Ang nasabing mga ambulansya ay ipapamigay sa 3 pinakamalaking hospital sa probinsya, gaya ng Occidental Mindoro Provincial Hospital sa bayan ng Mamburao, San Sebastian District Hospital sa bayan ng Sablayan at San Jose District Hospital. Bukod dito, ay kumuha rin ng 3 karagdagang bagong patient transport vehicle sa Kapitolyo na siyang magagamit ng ating mga kababayan sa panahon ng anumang sakuna, medikal at biglaang pangangailangan upang agad maidala sa hospital at malapatan ng paunang tulong. Bilang bahagi naman ng tuloy-tuloy na aksyon at pagresponde ng ating pamahalang panlalawigan kontra COVID-19, matagumpay na naihatid ang ventilator machine sa Lubang District Hospital. Opisyal ring pinasinayaan ang pagbubukas ng COVID-19 testing laboratory sa lalawigan ng Occidental Mindoro sa pangunguna ni Governor Ed Cadiano, kasama sina Vice Governor Peter Alfaro, Sangguniang Panlalawigan, Bukal Members, OMPH Chief of
Hospital Dr. Reynaldo Peratero, OIC PHO2 Dr. Maria Teresa Bitan at mga kawani ng Occidental Mindoro Provincial Hospital. Ang OMPH ay napagkalooban ng license to operate bilang COVID-19 testing laboratory. Matapos nitong makumpleto ang mga kinakailangang requirements at training for complete assessment mula sa Joint Inspection Team ng DOH, RITM, CHD at World Health Organization. Dahil dito, hindi na kinakailangang iluwas pa ang mga samples ng mga pasyente sa malalayong lugar. Gamit ang Gene Expert machine, agad nilang malalaman ang resulta sa loob lamang ng 24 oras. Nagsimula na rin ang opisyal na vaccination rollout sa Occidental Mindoro Provincial Hospital noong March 7, 2021. Bahagi ito ng kampanya ng gobyerno na hikayatin ang lahat na magpabakuna para sa mas mabilis na pagsugpo ng pandemya. Katuwang ng pamahalaan panlalawigan ang Provincial Department of Health Office at Provincial Health Office upang magbigay ng libreng bakuna. Tinitiyak ng lokal na pamahalaan ang kaligtasan ng bawat isa, kung kaya't tanging aprobado lamang ng Food and Drug Administration ang gagamitin sa pagbabakuna. Tagumpay ding na ipamahagi ang second quarter incentive para sa mga barangay health workers at barangay nutrition scholars. Ito ay bilang pagkilala at pasasalamat sa kanilang hindi matatawarang serbisyo sa kanilang barangay noong kasagsagan ng pandemya. Ayon sa tala ng Provincial Treasurer Office at Provincial Health Office, nasa kabuang bilang na 1,881 barangay health workers ang nakatanggap ng nasabing insentibo. Inilunsad rin ang ika-75 Malasakit Center sa bansa sa pangunguna ni Senator Bongo bilang panauhing pandangal kasama ang ama ng lalawigan na si Governor Ed Gadiano noong July 24, 2020 sa Occidental Mindoro Provincial Hospital. Ito ay upang mas mapadali ang pagbibigay ng tulong medikal at pinansyal sa mga mamamayan. Isang taos-pusong pasasalamat naman ang pinaabot ni Governor Ed Gadiano kay Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo para sa napakalaking tulong na ito. Samantala, patuloy pa rin ang pagbibigay tulong ng AKAP Hub, Aking Kalusugan, Ating Pangalagaan, Health Unified Body. Simula nang mailunsad ito noong October 2019 sa inisyatibo ni Governor Ed Gadiano, katuwang ang AKAP Hub Focal Person, Ryan Gadiano Sioson, tinatayang umabot sa humigit kumulang 23,500 na benepisyaryo ang natulungan sa nasabing programa. Katuwang ang mga iba't ibang sektor ng pamahalaan, Office of the President, PhilHealth, DSWD, PCSO, DOH at Philippine Red Cross. Tuloy-tuloy lang ang paghahatid ng serbisyo at malasakit ng alagang AKAP Hub. Isa ang sektor ng edukasyon sa labis na naapektuhan ng pandemya. Kung kaya't, nagkaroon ng malaking pagbabago sa dating nakagawi ang pamamaraan ng pagtuturo. Sa kasulukuyang distance learning approach na pinapairal ng Department of Education, isa ang printed learning modules sa mga pamamaraang ginawa ngayon ng ating mga paaralan upang patuloy na makapaghatid ng kaalaman sa mga kabataan. Naipamahagi ang iba't ibang kagamitan para sa ating mga guro gaya ng external hard drives, laptops, microphone system, DSLR camera with tripod, memory cards, Wi-Fi modem, at mga printer with ink sa pamamagitan ng Special Education Fund project ng Project GovEdGo na Go Basic Education, Go Occidental Mindoro. Ang lalawigan ng Occidental Mindoro ay kilala bilang major food basket sa rehiyon ng Mimaropa, partikular na sa produksyon ng bigas at mais. Bukod sa mayamang agrikultura, ay tahanan din ito ng mga malalawak na pangisdaan na siya ring pangunahing pinagkukunan ng hanapbuhay ng mga mamamayan nito. Subalit dahil sa paglaganap ng COVID-19, lubos na naapektuhan ang kanilang pang-araw-araw na operasyon na naging sanhi ng paghina ng kanilang mga kabuhayan. Mula sa pangunguna ng ama ng lalawigan na si Governor Ed Gadiano, katuwang ang Office of the Provincial Agriculturist, inulunsad ang proyektong Baliksigla sa Pagsasaka at Pangingisda. Layunin nitong muling palakasin ang produksyon
ng pag-aani at mga panghistaan. Namigay ang Office of the Provincial Agriculturist ng libreng 1,100 tilapia fingerlings sa mga benepisyaryo at maging ang mga pagkain nito gaya ng feeds, primas, starter feeds, grower feeds at finisher feeds sa mga kababayan nating mayroong backyard pond. At maging ang mga pakain nito gaya ng feeds, primash, starter feeds, grower feeds at finisher feeds sa mga kababayan nating mayroong backyard pond. Bukod sa tilapia culture, nagkaroon din ng iba't ibang programa sa ilalim ng baliksigla sa pagsasaka at pangingisda, gaya ng gulayan sa barangay, multiple cropping model farm, seaweeds culture, fish capture at pagbili ng surplus agri-fishery produce. Naging tagumpay din ang distribution ng mga alagang baka sa iba't ibang tribo ng mangyan sa buong lalawigan. Upang mas siguro ang maayos na daloy ng sistema ng transportasyon ng lahat ng taong papasok o uuwi sa lalawigan ng Occidental Mindoro, nagtayo ang pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ed Gadiano ng Information Health Desk sa Batangas Port. Katuwang ang mga kawani ng Provincial Disaster Risk Reduction Office, tagumpay na isaayos ang nasabing health desk tent upang magpaabot ng 24/7 na serbisyo sa ating mga kababayan pauwi ng lalawigan. Patuloy ang pagdami ng bilang ng mga sumusukong rebelde sa ating lalawigan, kung kaya naman maigting pa rin ang ating pangangampanya para sa pangkalahatang kapayapaan sa buong probinsya. Sa pamamagitan ng ECLIP o Enhanced Comprehensive Local Integration Program, isang programa ng pamahalaan na naglalayong tulungan ng ating mga kapatid na kasapi ng CPP, NBA, NDF at Militya ng Bayan na nais magbalik loob sa pamahalaan at pamayanan upang makapiling nilang muli ang kanilang mga pamilya. Mula sa pagsisikap at pagtutulungan ng DILG, Pamahalaang Panlalawigan at Enhanced Comprehensive Local Integration Program, tagumpay ang naging inaugurasyon at pagbabasbas ng halfway house na magiging pansamantalang tahanan ng mga sumukong rebelde noong November 15, 2020. Bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-70 anibersaryo ng lalawigan, ito ang kauna-unahang halfway house sa buong rehiyon ng Mimaropa. Bilang Provincial Chief Executive at Chairman of Provincial Task Force to End the Local Communist Armed Conflict o PTF-LCAC, buong puso ang paniniwala ng ating putihing Governor Ed Gadiano na ang kapayapaan at pagkakaisa ay ang susi sa paggamit tungo sa mas maunlad na Occidental Mindoro. Patuloy rin ang pamahalaang panlalawigan sa pangangalaga at pagbibigay proteksyon sa kapakanan at karapatang pantao ng bawat Mendoreño, lalo na sa mga sektor ng senior citizen, PWD o may kapansanan, mga kabataan at kababaihan. Ilan lamang sa iba't ibang programa nito ay Livelihood Assistance Program, Senior Citizen Welfare and Protection Program, Former Level Protection and Rehabilitation Program, pagpapatayo ng Women and Children Crisis Center na magsisilbing pangsamantalang tirahan ng mga kababaihan at kabataang biktima ng pang-aabuso at karahasan sa kanilang mga tahanan habang dinidinig ang kani-kanilang mga kaso. Gayon din ang youth development na sumusuporta naman sa sektor ng kabataan kung saan tumanggap ang PUP Sablayan Campus ng 5 milyong piso mula sa pamahalaang panlalawigan upang maipaabot ang patuloy na pagkilala sa ambag at kapabilidad ng PUP Sablayan. Sa kanyang patuloy na advokasya para sa kapayapaan at kaunlaran ng Occidental Mindoro, ginawaran ng parangal ng pagkilala ang ama ng lalawigan, Governor Ed Gadiano. Nakamit din ni Governor Ed Gadiano ang parangal ng pagkilala mula sa 76th Infantry Big Tricks Battalion, 2ID ng Philippine Army at DILG Mimaropa para sa kanyang natatanging kontribusyon at serbisyo sa mga naturang ahensya. Ang matibay na suporta ng hanay ng mga kasundaluhan at pangangalaga sa bawat lokalidad ng probinsya ay iilan lamang sa mga pangunahing prioridad ni Governor Ed Gadiano. Kung kaya't, isang malaking karangalan na makuha ang mga pagkilalang ito. Ang lalawigan ng Occidental Mindoro naman ay umani rin ng parangal sa naganap na DILG Mimaropa Annual Regional Conference
for 2020 Virtual Grand Awarding Ceremony. Nakuha ng Provincial Government of Occidental Mindoro ang dalawang natatanging parangal sa buong rehiyon ng Region 4B Mimaropa na the best implementer of the project under conditional matching grant to the provinces. Ang mga pagkilalang ito ay nagpapatunay lamang sa galing ng ganadong serbisyo ni Governor Ed Gadiano. Ilan lamang yan sa mga proyektong natupad at tutuparin ng ating pamahalaang panlalawigan. Naniniwala ako na sa patuloy na pagbibigay ng ganadong serbisyo ng lahat ng kawani ng bayan at ng ganadong partisipasyon ng bawat mamamayan ay marami pa tayong milyahing maabot. Naway patuloy tayong magkapit-bisig upang makamit natin ang buong potensyal ng ating pinakamamahal na lalawigan. Isang maunlad at masayang Occidental Mindoro na may maayos at nagtutulungang pamayanan. Yan sana ang ating makamtan sa susunod pang mga taon. Nais ko rin sanang samantalahin ang pagkakataong ito na muli kayong pasalamatan sa binigay ninyo sa aking pagkakataon upang kayo ay aking mapaglingkuran. Kaya naman sa abot ng aking makakaya ay patuloy kong sisikapin na matugunan ang mga pangangailangan ng ating pamayanan sa paraang tapat, malinis at mapagmalasakit. Muli po, maraming salamat po. Ang probinsya ng Mindoro dapat nang magbago. Tropang Ganado Tayo, ang programang siksik sa mga bagay na nagbibigay aral, impormasyon at inspirasyon. Taglay ang sigla at ganadong paglalahad sa pamamaraang patas at malayang pamamahayag. Tropang Ganado Tayo. Pagsaluhan natin ang mga maiinit na mga isyong may tuwirang kinalaman sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasama ang ating kangbina, pag-usapan natin ang tunay na layon, saysay at katuturan ng totoong nangyayari sa ating kapaligiran. Sama-sama nating salubungin at harapin ang hamon at pag-asang dala ng isang panibagong araw dito sa Tropang Ganado Tayo! Pagkaling at pagmamahal muling makakamtan sa ating lalawigan. Tropang Ganado Tayo. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. dito sa Care FM. Ganado pong nagbabalik ang kambina dito po sa Tropang Ganado Tayo sa ating last segment at napanood dito sa Facebook Live at napakinggan natin sa 102.3 ang pong ang ulat sa lalawigan ng ating Gobernador Ed Gadiano. Kaalinsabay po ng kanyang second year anniversary bilang gobernador ng ating lalawigan. At alam naman natin na ito ay kulang pa ang report na ito. Sabi niya nga, ilan lamang iyan sa mga na-accomplish, mga na-achieve, sa mga natupad at tutuparin pa, sabi nga ng gobernador. At hindi sa larangan ng agrikultura, yung araw-araw na pamimigay ng binhi, hindi pa kasama dyan. Yung pamimigay ng mga fingerlings ng tilapia, yung pagbabakuna, yung pagbibigay ng vitamina sa ating mga kahayupan, sa ating mga alagang hayop, at pamimigay ng lambat sa mga mangingisda, ng mga irrigation pumps sa mga magsasaka. Napakadami pa po na hindi naiulat. Samantala, yun po ang gist o yan po ang buod sa 20 minuto at kulang po siguro ng 1 oras, kulang ng 2 oras kung talagang lahat ay hahayhayin natin, babaybayin natin ang mga simple, ang mga malalaki, ang mga maliliit, ang mga maliliit at mga malalawak na mga programa ng ating gobernador para po sa ating lalawigan. At tayo po ay nalalabi ilang minuto na lamang at nga sa buong episode dahil nga punong-puno, bigat na bigat tayo sa mga magagandang balita ngayong araw na ito ay hindi natin syempre makakaligtaan ang mga tumutulong para po maitaguyod ang Tropang Ganado Tayo dito po sa Care FM 102.3 at syempre sa Facebook Live. Maraming salamat sa Rotary International District 3810 Governor Odi Tariela. At syempre sa ating SBM or Senior Board Member Bukal Dayan Apigo Tayag. At syempre narinig naman natin ang 20 minuto ang kanyang ulat ang ating gobernador na lagi na lamang nakaantabay at syempre suportado tayo sa ating
advocacy sa ating ewan ko kung hilig na natin to, bisyo na natin to, ang magradyo. At maraming salamat din Tutor Construction, Ate Federaliza, Naps Restaurant and Bar, kay Mel and Angel Katigbak. Maraming salamat sa walang hanggang suporta. And Shira Glass and Aluminum Supply dyan sa Balansay, Mamburao Occidental, Mindoro. Napakarami po nating nagtataguyod. And kay Jingle Shangho, maraming salamat for assurance of your sponsorship, of your support. Napakarami po, kaya lang ayoko nga po mga labit muna kasi nga ay may pandemya. At sana yung balita sa akin ni Mayor Lynn kahapon na marami na naman daw isa swab kahapon, more than 50. Sana mag-negatibo At kanina, sana din pakiusap ko sa ating mga kapitbahay, pakiusap ko sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak at mga kababayan, mga kalalawigan. Sundin na po natin talaga ang protocols dahil yung statistics na hawak ko ay parang pataas na naman ang pataas. Nakakasura. And Robin Trilisa Ramos, good morning. Yes. Late ka na, Robin. Yung ating nakaschedule ulit yung pong Paluan Short Film Festival Awards Night. Ang suggestion po ng madami ay magkaroon tayo ng virtual awarding pero mawawala ng impact yung vision natin at to offer Occidental Mindoro yung pong isang klase ng awards night na para kang nasa Oscars. Para kang nasa FAMAS o nasa Film Fest ng Metro Manila. Maraming salamat din. Maraming salamat kay Jel Jose sa ating piloto po dito sa system at kay Bim Meneses and kay Ronnie Cantoba, ang ating piloto sa daan. And sa staff po ng Center for Culture and the Arts at ina-announce po natin yung Provincial Council for Culture and the Arts meeting sa July 16. Sana po yung mga focal persons ng Culture and Arts ng bawat bayan ay makapiling uli natin for a cultural mapping and of course yung evaluation ng ating mga cultural heritage. At kasama po dyan ang council officers and members and the members of the Secretariat. Magkita-kita po tayo sa Provincial Cultural Center sa July 16. And awards night ng Paluan Short Film Festival sa July 30. Ayun, yun na po ang mga schedule niyan. And advance happy birthday kay Ate Federaliza. Hindi ko na sasabihin ng date kasi malayo-layo pa pero advance nga ang bati natin. Samantala, Hayto na naman tayo. Pero medyo nakapahinga tayo ng konti Pero siguro mas juicy, mas makabuluhan yung ating mga nadinig, yung balita tungkol sa ating medical mission, yung balita tungkol sa napakaraming positibong balita. And of course, the report of the Honorable Governor Ed Gajano tungkol po doon sa kanyang may Ray Inigo, maraming salamat sa impormasyon na inyong sinusuporta o inihahain dito sa Tropang Ganado tayo. Samantala, ito naman ang pagkakataon para tayo ay magkahiwa-hiwalay pansamantala and it's Friday. Wala po tayo bukas. Thanks God. Sabado at Linggo, pahinga ang bunga ng Kambina at magkikita-kita tayo at magkakadinigan tayo ulit sa Lunes. At syempre, lagi-lagi ang bili natin, maging masaya, lalong-lalo na baunin natin magagandang balita na nagdaan sa buong linggo at kung ano man nakakayamot, nakakasurat, nakakainis, kalimutan na natin yon. At tunawin ang mga masasama o mabibigat na damdamin at harapin natin ang isang magandang weekend. Masaya nang sa gayon ay handa na naman tayong harapin ang susunod na linggo para sa mga hamon at mga pagsubok at dalahin natin ang buhay ng punong-puno ng pag-asa. Ganadong harapin ang mga suliranin na hindi maiiwasan. Muli! Ang bili ng Kambina, ang susi para maging masaya ang ating maghapon, ang ating buong linggo. Pray, love, and laugh. Magtawa lang po tayo na magtawa. Muli sa inyong lahat, isang maligayang araw, isang maligayang weekend. Maraming salamat po. Ito po ang inyong Kambina. Ang probinsya ng Mindoro dapat nang magbago. Tropang Ganado tayo. Ang programang siksik sa mga bagay na nagbibigay aral, impormasyon at inspirasyon. Taglay ang sigla at ganadong paglalahad sa pamamaraang patas at malayang pamamahayan. Tropang Ganado tayo.
pagsaluhan natin ang mga maiinit na mga isyong may tuwirang kinalaman sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasama ang ating kangbina, pag-usapan natin ang tunay na layon, saysay at katuturan ng totoong nangyayari sa ating kapaligiran. Sama-sama nating salubungin at harapin ang hamon at pag-asang dala ng isang panibagong araw dito sa Pagkaling at pagmamahal muling makakamtan sa ating lalawigan. Tropang Ganado tayo. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. dito sa Care FM.